hindi naman physical na kailangan nating ma-acquire para yung physical na ito ay makapagpatuloy. Okay, so that is what we are. Ayan po ang ating mga tatalakayan ngayon. And though wala kami last week, which you have tackled or pinag-aralan yung tungkol sa soul-body connection. Ano po, yun po ba yung pinagtalakayan? Tumingin lang ako doon sa topic doon sa ano. Okay, soul-body connection. Is it? Yun po ba? Yes. Okay. And we have the word from that is Proverbs 17:22 na ang sabi nga doon is, a cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries the bones. Okay, cheerful or joyful. So that is yung masaya, no? May kasiyahan. Kaya nga marapat lamang na sa isang Kristiyano ay hindi makitang nakabusangot, no? There should always be that smile in our face. Okay. So ngayon naman po, ang ating pagtatalakayan is all about self-control. Yan, napakainam. Ito ay hindi physical, hindi nakikita. No? Pag tinignan natin ang tao at makita lang natin ito through the actions. Okay? So, self-control. Yan. Makita natin ngayon, pagtatalakayan natin ngayon yung halaga. Ano ba yung halaga? Yung magiging importance nito sa ating buhay. So we can continue thriving physically. Ayan. So sige po, samahan niyo ako sa pagbabasa ng pagbabatayan nating salita ng Diyos sa umagang ito. Makita natin yan sa Kawikaan 25:28. Dalawa po. No? At ang isa ay Kawikaan 16:32. Ayan, sige po. Tayo pong lahat ay tumayot, sabay-sabay nating basahin ng may tinig ang ating batayan ngayong umagang ito. Hallelujah. Ayan. Sige po, ngayon na po. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. At doon naman po sa 16:32, yes, Kawikaan din. Yan, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan, ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Tayo po'y dumalangin sa ating Panginoon, aming Diyos. Salamat po sa umagang ito. We do believe, Lord, it is you who gave that topic, Panginoon, na dapat pa naming mapag-aralan upang sa ganon lalo naming maposes, oh God, ang magagandang bagay na inihanda mo para sa amin. Salamat aming Diyos, bigyan mo kami ng karunungan, tanggapin kung ano yung kapahayagan mo sa amin sa umagang ito, at salamat din sa pagtuturo mo, Panginoon. At ganoon din, Lord, patuloy kong dinudulog sa iyo ang iyong abang lingkod. Salamat, gamit mo lamang ako. And anuman yung kapahayagan mo ang siyang mangyari, Panginoon. Salamat po. Patuloy po naman natas ang lahat sa iyo, lahat ng aming gagawin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, palakpakan po natin ang Lord. Okay, self-control. Meron pong kasabihan ng sabi, no? One moment without self-control can destroy what took years to build. Ayan. Meron daw pag wala tayong self-control, no? One moment, tingnan nyo yun. Isang pagkakataon na wala tayong self-control can destroy, ay maaaring masira, no? Ang ating pinag-ingatan ng maraming taon. Yan. Ano po ba yung mga bagay na yan? Matagal binuo, pero mabilis nasira. Saan to? Yung mga pag-uugali nga po natin, no? Yung pagsasabi natin either yes or no for something very crucial na dapat pagdesisyonan. Okay. So, your reputation. Ano ba yung reputation na yan? So, matagal mong naingatan yung sarili mong pangalan. Siyempre, pinag-iingatan natin na tayo ay mapahiya, ano? Pero sa isang instance lamang,
ay biglang nasira. Dahil, minsan ito yung mga kagalit-galit na pagkakataon, no? Yung bang nagpapanting, biglang nagpanting ang iyong pandinig sa bagay na nasabi sa iyo o kaya bagay na nakita mo. So, kahit, sabi nga niyan, yung pagkakataon lamang na yon ay kahit ikaw ay masabi nating naingatan mo ang iyong sarili sa matagal na panahon, pero sa isang pagkakataon, bigla itong gumuho dahil nawalan ka ng self-control. Yan. Okay? So, ano pa yung mga bagay-bagay na simple kung minsan, pero nawawala ang ating self-control. Yan. So, ano pa ba? Marami, napakarami. And we will deal with that later. No? Napakarami ng mga bagay-bagay. Okay? O yung mga kabataan dyan ngayon, na sabi nga is, anong sabi sa atin sa Bible? Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Pero bakit nga ba na mas madaling makipagrelasyon sa hindi, ano? So, ang nangyayari kung minsan, ayan, kaya nangyari ito dahil hindi napalagay sa isip natin yung tama. And that is, wala tayong self-control. Okay? At napakarami, alam natin yan, na napakarami ng ating pagkakataon kung minsan that we lose our self-control. Okay, so yan, patuloy po tayo. Ano po ba tong self-control na ito? Okay. Sabi po doon sa aking nabasa at na-search, it is the ability to regulate one's emotion, thoughts, and behavior in the face of temptation and impulses. Yan po ba? Okay. Ability, kakayahan daw na regulate. When we say regulate, isaayos, no? Isaayos ang ating emosyon, yung ating mga iniisip, at maging yung ating mga pinag-uugali sa harap in the face of temptation and impulses. Okay? So, yan. Kasama lahat. Kaya nga pinag-aaralan na po natin, ano po, na hindi lamang isang aspeto ng buhay ang kailangang may saayos para maging total perfect na. Actually, walang perfect, no? But day by day, yan ang ating goal. No? Sabi nga nung ating inaawit, araw-araw, no? Binabago. Okay? Kailangan may mabago sa bawat araw. Or else, sayang. Ano po? Okay. So, sinong magsasabi sa atin noon, napakatapang ko, noon, napakasungit ko, noon, madamot ako, pero this time, hindi na. Dahil, yan sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Okay, yan. Marami po, no? Okay, sabi po doon sa English version ng ating text, sabi po, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Okay? Yan. Para daw isang city, no, lugar, bayan, na nasira at nawalan ng pader, wall, without walls. At sabi pa ng isa, yung dyan sa sali na yan is ginamit yung self-control. Dito naman sa King James, sabi doon, he that no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. So, when we have that, self-control is compared sa doon sa no rule over his own spirit. So, ayan na nga po ang tinatawag nating walang self-control o walang pagpipigil sa sarili. Kailangan palang pinipigil natin ang ating sarili sa maraming bagay na ginagawa, sinasabi, at maging yung ating nilalaman ng ating isipan. Okay, so let's, ano na natin yung like a wall, sabi doon. Ano ba kasi yung wall? Okay, yan yung padero. Isipin na lang natin,
kung wala yung pader, parang bear na bear tayo, no? Sa lahat-lahat na lang ay kitang-kita. Sa wala tayong, anong tinatawag na doon? Yung, hindi ko maalala. Yes, wala tayong protection, no? Sabi doon, it's like a wall. Without self-control, we could be vulnerable. Ano yung vulnerable? Mahina, powerless, marupok. Pag wala daw self-control, we are exposed. Yan, no? Lantad, walang protection. And we are defenseless, walang kalaban-laban. Bakit? Kasi kung wala tayong wall, kitang-kita lahat ng mga activities natin, and yung mga kalaban, madali tayong mapasok, ano? O makagawa ng atake sa ating buhay. Okay, so we have that famous wall. Ano po? Alam natin yung Great Wall of China. That is the greatest wall. Dahil ito ay napakahaba. The whole, no, almost the whole land of China ay nabakudan ng makapal na pader. Bakit? That is their defense, military defense. Ano po? Kasi, syempre ang military lagi nang iniingatan na merong mag-penetrate na pumasok para sila ay gapiin. Ganyan noong unang panahon, no? May mga gapian o laban. So that's the greatest, or that's the so-called, the famous Great Wall of China. That is to protect and to defend their military. Okay? Now, sa Bible, meron din po tayong Wall of Jerusalem, wherein ito po ay nasira, di ba? Matagal na nasira. Kaya nga nawalan sila ng protection. At ang nag-put up uli dito, nagkaroon ng initiation na mag-put up uli, maitayo uli yung Wall of Jerusalem is Nehemiah. Okay? Siya yung nanguna para maitayo ulit dahil alam niya na without the wall, they are vulnerable. No, madali silang magapi ng kahit sino. Isipin na lamang po natin kung ang bahay natin ay basta lamang bare. Okay? Nandun lahat ang mga meron tayo. Eh di ba pag may dumaan, ay parang yun ay may pwedeng kuhanin doon, no? O kukuhanin na lang basta dahil wala namang harang man lamang. Okay? So ganyan din po ang buhay natin. Pag wala tayong walang wall na pwedeng makaprotect, madali po tayong masila o magapi ng kaaway. Sino bang kaaway ng isang mananampalataya? It is the devil, no? Si Satan. Okay, so ngayon, sabi pa is, a broken wall is a shame, no? Kahihiyan doon sa lipi. Pag ang wall ng isang lipi ay sira, walang-wala, no? Parang minamaliit sila. Okay. Samantalang, ang rebuilding naman ay pagka itinayo uli, that signifies God's faithfulness. Okay? And it signifies the unity of the people within the nation. Yes, hallelujah. Okay, yan. So napakarami po, alam po ba ninyo, napakarami ng mga na kung saan makikita po natin yung kawalan ng self-control. And then later you will see ano po ba yung mga bagay-bagay na kahalagahan ng self-control. Okay? And then sabi doon daw sa, I have just come up with this word, Hebrew word, which is, ang Hebrew word daw ng self-control is machar. That means to say there's a boundary, there's a limitation. Okay? This ability, sabi nga doon, this ability to stop yourself in making foolish decision. Ang self-control is yung kakayahan din natin, sabi kanina is, ability to regulate. Isaayos. When we say regulate is parang yung ating lahat tayo gumagamit ng gasol. No?
Ang gasol, pwedeng pahinain, pwedeng palakasin. That is regulating, no? So that is self-control, no? Mare-regulate natin yung ating emotion. Dapat ba na magalit ako kahit may kagalit-galit? Yan, no? That's regulating, no? Another is, sabi doon, ability to stop. Oh, hindi dito ngayon, hindi lang regulate, ano? Yung regulate is pwede pang kaunti, 'di ba? Yung gasol, yung flame ng gasol natin, pwedeng kakaunti, pwedeng second, and pwedeng third, 'di ba? Napansin niyo 'yon? Ayan. So, saan ka pag nagluluto? Doon lang ba sa may maliit na counting flame, yung apoy? O doon ka sa napakalaki agad? Yan. Okay. So, ganyan din po ang ating sarili. When we have that, sinatawag na self-control. Pero dito sa isang sinabing definition ng self-control, it is the ability to stop daw, itigil, totally, in making foolish decision. Paggawa ng mga desisyon na hindi tama. Okay? So that is self-control. Kasi alam natin, no? Sino sa atin yung napapalagay sa mga pagkakataong ganito? Na para bang naituloy-tuloy mo yung galit, kahit alam mong mali, hindi lang sa galit, yung mga ginagawa natin, kahit alam nating mali, na pinagpapatuloy pa rin natin. No? And what are those? Ano yung mga yon? Those are pwedeng vices. Bisyo. Anong bisyo? Pag-iinom. Ano pa? Pagsusugal. Okay, alam nating mali, pero tuloy pa rin, no? So ano yung ating naisip ko minsan? Sabi ng iba, ay ano naman to, libangan lang ito, konti-konti lang, no? Sa mag-iinom, konti-konti lang naman. Okay, pero suddenly, konti-container na, no? Yun namang mga nagsusugal, saglit, ano lang naman to, parang pastime. Pastime. Ang galing. May pastime pa, no? Pampalipas oras. Salamat kung may mga ganun pa, no? Pampalipas oras. Okay? So, yan. So, yung mga bagay na ito, hindi natin alam kung minsan is, yan, sa kapapastime mo, na-pass mo na lahat yung dapat mong gawin sana. No? O, yung mga cellphone natin, gaano kayo katagal bumababad sa pag-scroll? No? Panunood ng mga bagay-bagay ng Facebook kaya. Ako minsan talagang, sabi nga, yung cellphone natin is one of the trap of devil sa atin. Kung hindi natin alam o tamang alam gamitin ng tama. That is a trap of devil para makakuha. Ano? Mainganya ka na magpatuloy ng magpatuloy. And then at this, makikita mo, ay, ano ba, anong oras na pala? Wala pa akong nagawa. Saka titingin ko o saka scroll ko sa cellphone. Yan, ano? Ayan. Dahil walang self-control. Yan, no? Marami. Napakarami na mga ginagawa natin. Okay? So yan. Pag nagtuloy-tuloy yung mga ganito na walan tayo ng self-control, then, at the end, akala natin, ay patuloy pang maayos, pero dumating tayo ngayon, para, kumbaga yung parang naglalakad, ano? At biglang nasa bangin na pala. Mabuti kung may step pa. Kung naka-step ka na, wala na. Laglag na. Patay na. Sabi nga, ano? Yan. That is because we don't have the self-control. Yan. Kaya napakahalaga. Another, sabi dito na definition ng self-control is, sabi doon, yung self-control is not suppression. Ano ba yung suppression? Pinipigil lang. No? Tinitigil lang. When we say suppression, nakakagalit, okay lang. Hindi ako magagalit. Bahala siya, mamatay siya sa galit. No? Ganon tayo kung minsan. No? Hayaan mo siyang magalit ng magalit. No, yan. But, sabi doon, self-control is regulating. Sabi nga,
Pag sinasabing regulating is inaayos. Okay? Hindi lamang yung ikaw, no, hindi mo lang inaayos yung sarili mo, kundi pati yung nagagalit sa iyo, pwede mong tulungan para ma-process yung kanyang damdamin. Okay? Dahil when we say self-control, it is not just suppression, but it is change of transforming our heart. No? Binabago. So, makikita natin later on na meron tayong dalawang uri ng self-control. It is the natural and it is the spiritual. Okay? So, let's continue. Sabi doon, yan, tulad nga ng sabi doon sa English version, he that no rule over his own spirit is like a city without walls. No rule. Mahalaga pala na meron tayong ginagawang pag-iingat sa ating sariling damdamin. No? Hindi pwedeng nakabase sa iba yung ating gagawin sa ating mga sarili. Dapat meron, higit sa lahat, sa ating sarili, tayo yung may pag-iingat, may rule sa ating sariling damdamin. Dahil yung damdamin natin, hindi nakikita yan ng iba. No? Tayo, nararamdaman natin yan, galit na ako. Okay? At kung minsan, hindi naman yan nakikita sa ating mukha dahil magaling tayong magtago. No? Sabi nga, ay pain inside but smiling outside. Ganyan. Okay? So, that is, pagka ganun tayo na hindi natin naingatan, hindi natin hawak yung ating damdamin, di tayo ay madadala ng agos ng pagkakamali. Okay? Yan. So, that is it. Sabi nga, madaling madagit ng kaaway kapag wala tayong rule over our own spirit or we don't have that self-control. Pagka wala kang self-control, ano sinabi ng katabi, tingnan na lang natin dito, napakasimpleng illustration. Anong masasabi mo? Meron tayong kuminsan na may nagtatanong sa atin, anong masasabi mo? Pareho na rin ng kanya. Ganun na din, no? Yan. Bakit? Iba ka kaysa kanya. Ganun yon. Meaning to say lamang that pag tayo ay nagpapadala sa agos na ganun, kung anong sinabi niya, okay na lang din. Kahit hindi naman yun ang nasa puso mo, ayaw ko. Sabi nila, gusto nila. Mga pinagdidesisyonan natin kung minsan, ano? Saan tayo pupunta? Ito na lang mga women's na ito. Saan tayo pupunta? Sinong may gusto ng ganito? Taas. Mas madami sila. Sige na. Pero, yun na nga. Basta mahalaga, masabi mo, ayaw kong ganoon. Gusto ko'y ganito. No? Yun lang ang importante doon, na masabi mo kung ano talaga yung gusto mo. Kung hindi ka nanalo, go. Pero kung ano naman, at least merong mag-iisip. No? That is self-control. Hindi lang nagpapadala lagi na lamang sa kung ano yung gusto ng iba. Why not? Kahit ikay nag-iisa, di ba sabi nga is, stand still. Kahit nag-iisa ka na nandoon sa ganoong decision. Ang mahalaga, lalo na kung, siyempre mag-iisip ang mga yan, pag sila man ay wala na doon sa harapan, oo nga, parang maganda din yun. Okay, yan. That is self-control. Dahil sabi dito sa Kawikaan yon, yung isa nating teksto, better a patient person than a warrior, one with self-control than who takes a city. Sabi sa Tagalog, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. So ganito po kasi yung ibang tao, no? Ito yung mga bida-bida. Wala man tayong bida-bida dito, okay? Pag-aralan lang po natin, no? Sabi doon, it is better for a patience, no? Mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili, sa pamilya, natin sa pamilya.
Sa pamilya, maraming arguments, no? Okay, magkakaharap kayo. Maraming mga arguments. And ang ama, especially ang ama at ina, kuminsan hindi sila nagpapatalo. Gusto ng ama at o ng ina, ama lalong-lalo na dahil ang culture natin bilang Pilipino is ang ama ang pinaka-highest, no? Pero parang naiiba na, di ba? Sabi nga, natawa iba. Parang si mama na daw ang highest. Highest rule. Pero hindi, no? Balik tayo sa totoo, no? According to the Bible, no? Dapat ang ama ang haligi ng tahanan. And he has the last say dapat. Pero anong nangyayari? Magsisay nga si ama, pero ang last decision came from the mother. Okay, pero nagkakasala tayo niyan. Ano? Sa simpleng bagay na yon, nagkakasala tayo. So, di ba sabi nga doon, tayo ay kailangan yung father. Okay. So yan, arguments in the family. Ako ang dapat masunod. Okay? Pero yun na nga, wala, no? Mali. Na kahit ikaw ang nanalo, pero nasira naman ang relasyon ng pamilya, ay sayang. Wala, ano? Walang magandang kinapuntahan. So, yan nga, sabi nga doon, sometimes we need to speak. But sometimes also, we need to remain silent for a better relationship. Yan. Maraming gumagawa niyan ngayon, ano? Na, sige, para hindi na lang magkagulo, ayan, sige na, panalo ka na. Dahil lang may self-control, no? According sa mga narinig-rinig kong marami akong pinakinggan, sabi nga is, hindi sa lahat ng pagkakataon na tumahimik ka, talo ka. No? There are times na pag tumahimik ka, panalo ka. Dahil yan ang prinsipyo ng Biblia. No? Being silent. Walang ipinaglalaban. Kasi minsan yung ibang tao, ang connotation nila is kailangang malaman nila na marunong din ako, na meron akong paninindigan na ang prinsipyo ko'y maganda. Eh paano kung nagkagulo na? Lalong-lalo na sa pamilya natin. Ano po? Ganon din sa mga friends natin, si circle of friends natin. Okay? So, napakahalaga na ma-neutralize natin, ma-balance natin, na hindi kailangang laging nagsasalita. Sabi nga, doon sa pamilya, ang babae, mas maingay. Ang lalaki talagang kaunti lang kuminsan magsalita, ano? Pero sa amin before, parang mas ako yung, kaunti ang salita. Yan, kaunti ang salita, hindi ako masalita, no? Pero once na nagsalita naman ako, mabigat. Ganun lang, no? Yan. So, it's happened before na yan, may nagawa sa akin yung aking asawa na, pero instead na magalit ako, sabi ko, tapos ka na. Masaya ka sa nagawa mo. Kaya nga yung nagluluto, nasabi ko, ang daming mantika. Sabi ko, kauntian mo lang naman ng mantika. At alam, nag-high blood na ako. Alam niyo, kinuha niyang kawali. Nakaganyan ako. Napatapon din ko yung mantika. Nandun yung andun yung si gasol, andun yung si tubigan. Yung, nandini ako. Tinapon sabi niya, itatapon daw niya yung ibang mantika. Yun lang ang sabi niya sa akin. Pero alam niyo, hindi ako nagalit. Sabi ko, masaya ka? Yes, ganun ang paraan ko ng pagsasalita. Masaya ka? Yun lang tinanong ko sa kanya. No? Na yung mantikang kumukulo, umano sa akin dito. So, hindi ako nagalit. Sabi, pero pinagpapasalamat ko yan sa Lord. Dahil sabi ko nga, hindi ako yun. Then after that, tinanong ko kung masaya siya. Wala, pumasok na ako at wala akong sinabing kahit kaunti ng iba. And that's the first time
within 30, parang 32 years na kami noon. First time na narinig ko yung sorry. Di marunong mag-sorry ang aking asawa. Kahit marami siyang nagagawang mali, hindi nagsosorry. No? Yeah, but that's the first time na narinig ko yung sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Yun ang sabi niya, itatapon daw niya yung mantika, pero sa akin napatapon. Taas. Isipin niyo, mataas. Ang aming lababo ganito kababa. Adalingin na, no? Pero bakit dito? Yan, okay? Nasalamat sa Lord. Sabi nga is, yung mga bagay-bagay na doon ngayon kasi, ang self-control ay hindi agad-agad nakikita. Nakikita ito kapag dumating tayo sa mga tinatawag na impulses. No? May mga pagkakataon na sa buhay. No? Doon lang lumalabas yung self-control. Doon sa mga pangit na sana, pangit na ginagawa na sa iyo, pero still, naka-hold on ka sa iyong damdamin. Okay? That is it. Kaya nga napakahalaga. Ngayon, there are so many things na marami tayong struggle sa self-control. Yun na nga, madaling magalit, anger burst, impulsive decision, no? Meron ding addiction. Oh, saan na tayo? Nakikita dito yung mga addiction. Saan tayo na-addict? Hindi lang sa gamot nag-a-addict ang tao. Ha? Tingnan ninyo, mga katawan ninyo, katawan natin. Hindi lang ako, kasali pa rin ako. Mga katawan natin, sa totoo lamang, kaya tayo ganito, na lumalapad. Dahil yung ating mga bibig, walang self-control. Walang control yung ating mga bibig. Nguya ng nguya. No? Nguya ng nguya. Wala man lang time na matigil yung pagnguya ng bunganga. Okay? That is okay. That's addiction. Okay? Sino yan yung mga parang pag nagke-crave? Yung mga word na craving. May cravings kayo? Madami. Kahit nga malayo, pinupuntahan pa pag may cravings, ano? Pupunta. Sabi ko doon saan ba yung bilihan ng yung milk tea na yan? Doon pa sa Bilukaw. Ay pupuntahan pa yung sa Bilukaw na iyon. Ay minsan sumama naman ako. Abay, sabi ko, doon lang pala. Nentikman ko, bakit? Ano ang kakaiba dito? Bakit nagke-crave sila? No? Yan. So that's addiction. Dikta ng kaaway yan. No? So, pag napunta sa bayan, hindi pwedeng hindi mag-Starbucks. Okay? Parang kasiyahan na yung mga Starbucks na yan, no? Ayan, magagaling. Kaya nga mga matataba. Okay, so ano pa yung mga gadgets natin? Yan na nga, gadgets. Gaano katagal na ginagamit? Halos diyan na nakatutok. Yung mga habits din natin, no? Those are addictions. Ano yung mga habits natin? Sino pa ba? Wala naman dito sigurong nagsisigarilyo, no? Ang pinakaano lang natin, addiction natin dito is foods and gadgets, I do believe. Yung mga paragang hindi buo, hindi puno ang buhay kung walang kape. Meron ba sa inyo? Dumating din ako diyan before, pero naalis. No? Na pagkakakain ko talagang gusto ko kape, lasa ng kape, para makumpleto yung aking kabusugan. Okay? Ayan. So pag ganyan pa po tayo hanggang ngayon, we should be reminded of Galatia 5:22 hanggang 23. Ito po yung mga fruit of the Holy Spirit. Okay? And one among them is self-control. Pinakahuli na ang self-control. Kung ba makikita ninyo dyan, pagpipigil sa sarili. Ito pala ay bunga ng banal na spirito. That, kapag tayo ay mayroong pagpipigil sa sarili, the Holy Spirit is within us. Nasa atin ang banal na spirito. Dahil nakakapagpigil tayo sa ating sarili. Sa mga bagay-bagay na gusto natin pero hindi makabubuti sa atin, napipigilan natin. Then the Holy Spirit is with us.
Okay? That is the fruit of the Holy Spirit. Ngayon, kaya napakahalaga that we always invite. Sino sa atin yung laging ini-invite ang Holy Spirit? Alam niyo, ini-invite ang Holy Spirit. Hindi basta siya sumasama. No? Remember na sabi nga doon sa kauna-unahan, ang binigay sa atin ng Lord is the free will. Either nagawin natin kung anong tama, na sumunod tayo sa Kanya or hindi. That's the free will given to us. And ganun din, no? That we should always invite the Holy Spirit dahil it is the source. Upang sa ganun, sa lahat ng pagkakataon, magawa natin kung ano yung tama. Dahil apart from that Holy Spirit, lagi tayong makakagawa ng mali. No? Sabi nga, without self-control, we have a lot of relationship breaks. Pag walang self-control, there is a relationship breaks. No? Dahil, sabi nga doon sa Kawikaan 18:21, ano ba yung tungkol sa Kawikaan 18:21? Yung ating dila. No? Na matalas. Madaling magsalita. Walang pag-iingat ang Holy Spirit. No? Kapag ganyan pang yan, ang buhay at kamatayan ay sa dila ng kasalalay, makikinabang sa ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Yan. Okay? So pagka po tayo ay walang self-control, yan, madaling masira ang relasyon dahil ang tao, syempre, alam ng tao, ang bunganga ko, kailangan, ito ay ginawa, binigay sa akin para sabihin ko ano ang gusto ko. Okay? Pero hindi lahat ng gusto nating sabihin dapat sinasabi. Dapat ito ay pinag-iisipan. Kung ito ay alam mong makasisira, makasasakit sa damdamin ng iyong kapwa, why not stop it? Ganun lang po yun, no? That is self-control. Okay? Ano pa yung pwedeng mangyari pa without self-control? No? Opportunities are lost. So ito yung mga pinipili ang, yan, ito po yun, ma'am. O yan, opportunities are lost. Nawawala ang mga oportunidad natin kapag tayo ay walang self-control. No? So, yung pinipili natin ang pakikitaan natin ng mabuti. Biglang ito palang pinakitaan natin ng masama ay kamag-anak noong ating pupuntahan, hihingan ng favor. Ala, di natapos na. Wala, bibigyan ka pa ba noon? Samantalang ginawan mo ng hindi mabuti yung kanyang kasama o kapamilya. Okay? Yan. Another is, sin enters easily. Pag tayo'y walang self-control, madaling makapasok ang kaaway. Kasi nga, ang self-control is like yan nga sabi, a wall. No, hindi agad makapag-penetrate ang gawa ng kaaway kapag tayo ay mayroong self-control. Okay? Then, regrets. Pagka wala tayong self-control, dumadami ang ating mga pinagsisisihan. Yan. Madami po ba kayong pinagsisisihan? Sana, hindi na lang ako ganoon. Sana. Yung mga sana natin. No? Dahil wala ako, hindi ako nag-isip, hindi ko pinag-isipan ang ginawa ko, eto tuloy, sayang. Yan, yung mga kabataan, pakaisipin muna ninyo kung ano yung talagang gusto ninyo. No? Pag nag-aaral, hindi yung tinaturuan ka lang ng driven by parent, yung kukuhanin mong kurso. And ang kinalabasan, ikaw ay hindi na pabuti. Dahil, yun nga, no? Yan. Ngayon, ito na yung pinakamahalaga. Ito yung mga consequences kapag wala tayong self-control. No? Madami. Tayo ay mapapasama pag walang self-control. Kaya nga, one of the virtue na dapat nating i-possess, and according to that, fruit of the Spirit is yun. Hindi lang yung joy, love, patience. Okay? Eventually, ay self-control.
self-control. Napakahalaga nito para sa ganun ay mapabuti tayo. Okay, now, paano ngayon natin mababantayan? Yan. Paano mababantayan ang ating self-control? Kung wala pa tayong self-control, meron akong tatlong may babahagi sa inyo para mabantayan lang ang self-control natin. Okay, number 1 is guard your heart. Bakit? Bantayan ang inyong puso. Yan. Bakit? No? Sabi sa Proverbs 4:23, yan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ayan. Lahat ang puso mo ingatan, mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. At sabi nga doon sa English is, everything you do flows from it. Nagmumula sa ating puso. So, sabi, hindi sa bibig nagsisimula ang problema. Okay? It is from the heart. Sabi nga, what you acted is what your heart contains. Yung pala yun, no? So kahit ang puso natin, yung laman nito, hindi nakikita. Nakikita yan sa ating physical. No? Malungkot si puso, hindi pala natin maitatago. No? Pwedeng nakangiti ka, but the eyes, makikita pa rin sa ating mukha that you are in pain. Ganoon. Dahil kung ano yung laman ng puso natin, nakikita sa ating panlabas na anyo. No? So, kaya nga mahalagang bantayan ang puso. Yan, guard. Ibabad. Paano pag-guard sa puso natin? Kailangan, dahil sabi nga is, it is yung puso natin, yun ang seat, the throne of the Holy Spirit within us. Hindi yung isip. No? It is the heart. It is the center of our being. Kaya nga, dapat nating mag-guard. Paano natin mababantayan? Paano natin maiingatan ang ating mga puso? Fill this with the Holy Spirit and the Word of God. Punuin. No? Ibabad sa Panginoon. Punuin ng salita ng Diyos. Hindi lamang dito pala yun. No? Dahil sabi nga, the mind just process the information. Pinaprocess ng isip natin yung impormasyon na natatanggap natin, nakikita natin, naririnig natin. Ito ba ay tama? But eventually, ang nagpa-process dito, sabi nga, the heart makes the decision. Pero sabi naman doon sa salita ng Diyos, di ba? Parang nakaka-twist. Sabi, never, ano sabi no? Never, wag mong, ano yung about sa heart? Ano pa yan? Wag mong, yes, wag mong pagtiwalaan ang iyong puso. Dahil ang puso daw ay salawahan. Tricky. Tricky po, no? Dahil nga doon sa sinasabing iyon na ang puso ay salawahan, huwag nating pagtiwalaan. Pero sabi naman sa Proverbs 4:23, no? Above all else. Ano ba yung above all else? Sa lahat. Sa ano pa man, no? Guard your heart, for everything you do flows from it. Guard lang, ingatan, no? Ingatan, bantayan ang puso natin. Yes, maaaring ang totoo dahil sabi sa salita ng Diyos, no? Huwag pagtiwalaan dahil ito ay salawahan. Okay. Kaya nga babantayan, no? Hindi lahat ng nararamdaman ay sa tulad ng mga kabataang ito, ay love ko siya. No? Hindi 'yon, love ko siya, no? Kailangan iniisip pa rin at tinatanong pa rin sa Lord, Lord, tama ba ito? No? Yan. Okay. So, ayan, bantayan ang puso. Okay?
sa lahat ng pagkakataon dahil sabi nga is, ah, yan, ang mind, heart, and para ito yung ating gobyerno, no? Ang akala natin, dapat nangunguna yung isip. Nangunguna ba ang isip sa lahat ng gagawin? Dapat ay galing sa puso, no? Hindi isip. Naisip mo, ang isip ay kung matalino, talagang makakaisip yan ng pinakamatalinong desisyon. Pero wala naman siyang puso, no? Parang yung mga tao matalino pero walang puso. Meron yang ganyan, no? Tamang-tama, legal lahat yung ginagawa pero walang puso. Pwedeng maging ganoon ang ating mga decision o decision na makikita natin sa ating kapwa-tao. Yan. Para yung sa gobyerno, ang gobyerno meron tayong tinatawag na legislative at executive, no? Ang legislative is the lawmaker, gumagawa, bumubuo sila ng mga batas, pero hindi sila yung nagpapatupad, no? Yung mga Congress natin, sa Senate, hindi sila nang nagpapatupad. After na ma-scrutinize na, magawa ng tinatawag na legislative, ipapasa sa mas mataas, o pag-aaralan uli ng mga senator, pag naayos na, babalik uli doon yan. And then babalik na doon sa tinatawag nating, yan, sa ating executive, which is our president. At siya na ngayon ang magpapatupad. Ganyan ang puso natin. Ang ating puso is the executive. Ang ating isip is just the legislative. Gumagawa ng plano para sa ating kung ano yung plano natin. Pero after na maplano natin yan, tatanungin natin, is it for the glory of God? Okay? So yan, guard our heart. Dapat ang mga nandito lamang sa puso natin ay yung mga para sa Panginoon. Okay, number 2 is pause. Paano mo mababantayan ang self-control is pause before reaction. Yan. Pause before you act. Tigil ka muna bago ka mag-act. Or sabi nga, merong isa sabi doon, think before you act. Bago tayo, nakarinig ka ng kagalit-galit, titigil ka pa? Ay, tigil muna. Sabi kasi titigil muna. Mag-iisip muna ako. Pero yes, alam niyo kaming mga teacher, ganyan ako before. No? Marami sa isang klase. Parang gana rin, nagtasalita si teacher. Iba't iba ang ginagawa. Merong babato ng ganyan. Merong nagkukwentuhan, batuhan. Ay di, ang gagawin, hindi yung ganyan agad. Lumabas ka! Nung una, ganun din ako. No? Nung una-una akong nagtuturo na hindi pa ako malalim sa Panginoon. Siyempre, pagka may magulo, get out! Ganyan agad ako. Lalabas naman agad yung bata. Sa takot. Dahil iba yung command. Pero lately, nung lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon, pag may magulo, may blackboard din tatalikod ako ng kaunti. Hihinga. Hihinga. Ganyan ako sa likod, nakatalikod. Pag humarap, wala na. Yan, that's it, Pause muna tayo. Tigil muna. Dapat ko ba itong patulan? Yan, magtanong tayo. Dapat ko bang patulan? Dahil sabi nga sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Yan, Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ganun nga kasi ang tao, ang tao, dahil nga wala siyang self-control, ayaw magpatalo, Sa pag may nagalit. Bakit kasi yung anak may ganito? Ay, ang ganito naman ano kung ganito? Ay, mas mataas, Ayaw magpatalo. Ibig ipakita na mas matapang siya. Yan.
Pero pag tayo ay mga Kristiyano, hindi na po ganoon. Okay? I remember yung kapitbahay namin before, mga teenager pa sina Paulo, nagkagulo sila. Pumunta sa amin yung kapitbahay. Sabi niya, di mata, ay, yung anak na ganto, ako ay nakasandal lang sa pinto, ganyan. No, pinabayaan ko siyang sabihin niya kung ano yung damdamin niya tungkol sa pangyayari sa kanyang anak. Then, nung matapos siya, wala na siyang sinasabi. Sabi ko, pagkatapos. Ganun lang. Pagkatapos, ano na, ganun lang ako. No? Wala, hindi siya makaimik. No? Dahil totoo yun, no? Pag malumanay ang sagot mo, wala, tigil na. Matitim mo na siya na gumawa na din o magsalita na rin ng malumanay. Okay? Another, sa buhay natin, no? Sabi nga doon is, meron tayo minsang dapat pagdesisyonan. Pero yun nga, hayaan mo na lang. Okay? So, yung mga anak ko, kilala nila ako dyan. At isa sa may kinagagalit nila ko minsan yung, ako daw, puro hayaan mo na. Ganun lang kasi ako. Na? Pag merong mga bagay-bagay silang naririnig o mga pangit na ginagawa somewhere na dapat sana'y kagalit-galit, magagalit, pero sabi ko, hayaan nyo na. Lagi na yun yung word ko, hayaan nyo lang. Hayaan nyo na. No? Dahil sabi nga, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan may pakita nating matapang tayo. Mas matapang yung mga have a self-control. No? Magtataka sila, bakit kayo gayon? No? Yes, that's it. Hindi lahat sa pagkakataon. No? Especially, makikita natin yung sample ng ating Panginoong Jesus na talagang nagpakita siya ng napakainam, napaka-great sample of having a self-control. No? Di ba sabi nga, nung siya ay nabubuhay pa, anong ginawa lang niya? Nagturo, nagpagaling. Pero at the end, sino yung mga sumisigaw? Crucify him. Yung mga tinuruan niya, yung mga pinagaling niya. Pero di ba sabi ng Panginoon, wala siyang sinabi ni katiting. Okay, bakit kung siya? Sabihin naman na siya ay Diyos. Oo, tayo ay little, maliit na Diyos. No? Maliit na maliit. Na pwede nating, sabi nga, we are here, being, tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, dapat maposes din natin kung ano yung kanyang katangian. Dahil we are little Jesus. No? Yan. So, pause before you act. Kung kahit kagalit-galit na, tumahimik ka muna. Kasi, kapag sinabayan mo yung galit, yung mga mag-asawa, yan. Dapat hindi sinasabayan ng galit. No? Huwag tayong mag-competition. Ay, pagka pinabayaan ko ito, ay gagawin at gagawin niya uli sa akin. No. No? Lalo na kung yan ay Kristiyano. Hindi. Na pag gentle ka, unti-unti mo siyang mapapagaya sa iyo. Hindi yung galit siya, mas galit ka. Ganyan ako before, no? Nung buhay pa yung asawa ko na nung at the end ay tumapang na din ako, sabi ko, lahat ng ginawa mo sa akin na kagat pa sa ngipin ha. Sabi ko, parang doon siya nagsimulang matakot. Kasi nung una hindi ako lumalaban, no? Pero nung katagalan, lumaban ako, na-build sa akin yung tapang, nawala yung takot ko na ako ay masaktan. Yan. Pero hindi ako nasaktan physically, kailanman. Pero ang sabi ko, lahat ng ginawa mo sa akin, gagawin. Ganun ko sinabi no, gagawin ko din lahat sa iyo. Ano ba yung ginagawa niya sa akin noon? Abay marami, puro pangit. Kakaunti ang maganda na ginawa ng asawa ko sa akin, mind you. No? At yun ang sabi ko, gagawin ko lahat sa iyo. Ganun ako noon sa kanya.
No? Pero alam ng Diyos wala akong ginawa na makasisira sa Kanya. Okay?